The Lord. Purihin ang ating pinakamalapang Panginoon at ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamalapang Kristo po lamang. Amen. At dubling pag-alang po sa ating beloved parents in the Lord. At pag-alala na rin po sa mga itong aral na iniwan ng ating beloved Pastor Will Distrada Almeida. At pag-alala na rin po sa ating minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa lahat po ng beloved Almeida children, sa ating beloved ordained preacher, sa kanya pong pangasiwa dito po sa dako ng San Pablo Outreach Station, sa lahat po ng mga bisita, sa lahat po ng mga beloved ordained preacher, sa lahat po ng mga beloved preacher workers na nanggaling pa po sa iba't ibang outreach station. Sa inyo pong lahat, mga kapatid sa ating mahal na Panginoon, mga datiya, mga baguhan, at special po kayo, mga bisita po ng banal na gawain ito. Magandang hapon po ang aking pong pagbati. Amen. Kaya nga po mga minamahal, napakapalad po natin sapagkat ang banal na gawain ito ay mayroon pong pagdaraos na gantong spiritual revival crusade upang ang ating pong mga natutulog na mga pananampalataya, yung ating mga spiritual na pamumuhay, ito po i-revive ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang nais ng mahal na Panginoon, tayo po yung mabuhayan ang ating loob upang sa gayon po yung ating mga problema, yung ating mga karamdaman, ito po ay mawala. Amen. Kaya po ang aking patotoo mga kapatid, taong 1998, balikan lang po natin ang taong 1998 nang ako po ay tawagin, makakilala sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa akin po nga pagtatrabaho ng almost 11 years sa ibang bansa, unti-unti po pala mga minamahal na ako po ay nagkakaroon ng karamdaman. Dahil sa dami po ng aking bisyo, sa dami ng aking mga masamang gawa, mga minamahal, hindi ko na mabanggit isa-isa, mga minamahal, lahat ng bisyo ng isang lalaki po nasa akin. Kaya po mga minamahal, sa aking paggamit ng mga gamot, alak, upang maalis ang aking kalungkutan sa ibang bansa, ako po ay nagkaroon ng sakit sa aking bituka, sa aking puntiyan, na akala ko simple lang. Akala ko po simple lang na ito'y ulcer lang. Pero yung pala, mga minamahal, nagkakaroon na ng damage. Damage na po yung aking laman loob. Damage na po yung aking bituka, yung aking kidney, yung aking pantog, mga minamahal, talagang masama na rin ang lagay. Kaya po, hindi na ako halos makakain. Hindi na po ako halos makainom. Kaunting tubig lang, kaunting pagkain ang ilagay ko sa aking tiyan. Masakit na masakit po yan. Masakit yung aking tiyan. Halos namimilipit po ako, sumisigaw ako. Kaya yung aking kumpanya, mga minamahal sa ibang bansa, ay nagdesisyon na ako'y i-confine. Dinala po ako sa pagamutan, may sarili po silang ospital. Pero hindi po ako gumaling doon, bagkos hindi nila malaman kung ano yung aking sakit. Nagpalipat-lipat po ako ng ibang pagamutan. Lahat ng mga mataas na uri ng pagamutan, nadala po ako, lalo doon sa German Hospital, sa dako ng Riyadh. Ako po nakumpine dyan ng 3 buwan at kalahati, na halos hindi po ako makatulog. Subalit nang ito yung kanilang makita yung aking sakit, kinakailangan po pala na baakin ang aking tiyan at ilabas yung aking bituka. Na sabi nila, lilinisin nila yung aking bituka dahil puno na ito ng toxic. Matigas na yung aking bituka at marami nang nabubulok. Ilang parte na ng aking bituka ang dapat putulin upang sa gayon ay palitan ng guma o plastik, mga kapatid. Subalit mga minamahal, nang aking malaman, tinanong ko ang mga doktor kung ako po ba'y mabubuhay. Ang sabi ng mga doktor, 1% lang na ako ay mabuhay. Akin pong naisip, mga minamahal, na napakaliit pala naman ang tsansa. Maaring abutin ako ng aking kamatayan doon sa ibang bansa. Ang sabi ko, nag-request na lang po ako na ako'y pauwiin. Pauwiin na lang po ako upang sa gayon, kahit sa ilang sandali lang ng aking buhay, makita ko pa yung aking mga pamilya, yung aking mga anak, yung aking mahal na asawa, bago ako bawian ng buhay. Alam niyo po, mga minamahal, wala po akong kilalang Diyos nung araw. Wala po akong kinatatakutan tao nung araw. Ako po'y naging salot sa aming lugar. Ako po sa aking mga magulang, puro sakit ng ulo ang aking ibinibigay. Simula pagkabata hanggang sa ako po'y tumanda-tanda na, mga minamahal, wala po akong nararamdaman na kabaitan sa aking pong buhay. Pero mga minamahal, ang Diyos pala, kapag
tinanggap mo ang mahal na Panginoong Hesus at nagkaroon ng puwang sa ating puso ang Diyos, didinggin ng Diyos yung ating mga pagtawag sa Kanya. Amen. Kaya ng panahong yan, mga minamahal, hindi ko alam kung paano ako mananalangin. Hindi po ako marunong. Hindi po ako marunong tumawag sa Diyos. Subalit ng panahong yan na malaman ko na kaunti na lang ang itatagal ko dito sa mundo. Ang sabi ng mga doktor, kaunti na lang. Pero mauupira ka namin. Sabi ko, hinihiling ko na lang na ako'y pauwiin. Alam nyo, doon ko nabanggit ang salitang Diyos ko. Diyos ko, maawa ka sa akin. Para bang ako hindi ko alam kung sino ang nagtulak sa akin para sabihin yun. Alam nyo, mga kapatid, kinabukasan, nakaprepare. Ipiniprepare na agad-agad yung aking papilis, yung aking passport para ako'y maiuwi ng ating mga kababayan doon. Dahil hindi ko na po kaya. 3 months and a half, mga minamahal, nagsaper ako sa gamot. 3 months and a half. Wala na po akong tulog niyan. Halos ako po nawala na ako ng panlasa sa pagkain. Nawalan po ako ng pandinig. Nawala na ako ng paningin. Sapagkat overdose na po ako sa gamot. Almost 16 to 17 capsule ang pinainom sa akin sa isang araw lang. At mayroon pa pong tablita. Kasi lalaki ng 20 pesos. Panlinis daw ang aking tiyan. Pero hindi po ito nagamot ng mga gamot na yan. Bagkus lalo po akong lumala. Ang gamot na lang na itinitik ko, mga minamahal, ay yung Valium. Sinasaksakan po ako ng Valium para hindi ako magsisigaw. Namanhid po ang inyong balingkod para akong robot. Dahil nga punong-puno na ang katawan ko ng Valium. At yung mga pampatulog, hindi na po, mga minamahal, tumalab dito sa akin. Yung mga pampatulog na sinasaksak sa akin, hindi ko na po maramdaman talaga na ako po ay makatulog. Pero mga minamahal, ang sabi ko, alam ko, maawa ang Diyos sa akin. At noon, pinaganda ko ng aking kumpanya upang ako ay ihatid ng aking 2 kasama sa Pilipinas. Hanggang sa mga minamahal, ako'y naiuwi, ako'y nakasakay doon sa aeroplano sa tulong lamang ng ating minamahal na kababayan. Alam niyo po, naisakay ako hanggang sa taxi patungo sa amin sa dako ng La Union, bayan ng aking mahal na asawa. Pero mga minamahal, pagdating ko doon, halos gatuldok na lang ng karayom mga aking memorya. Hindi ko na po sila kilala. Wala na po akong kilala sa aking mga loved ones. Hindi ko na po sila natatandaan. Kaya nang ako po, mga minamahalaya, na ako po talagang ramdam ko, malapit na hindi alam ng aking mga loved ones na kaunti na lang ay tatagal ng aking buhay. Kaya nga po, nung ito mga minamahalaya, aking malaman noon pa, sabi ko, kaunti na lang ang aking buhay, kinakailangan, kahit mayakap ko man lang ang aking loved ones, tanggap ko na ako'y mamamatay dahil parang naramdaman ko na dininig ng Diyos yung aking pagtawag. Yung aking pagtawag na ako'y pauwiin na lang sa Pilipinas. At doon, nung ako'y nasa Pilipinas na, hindi ko na sila kilala. Hindi ko na kilala sila, mga minamahal. At doon, nagpasya ang aking mahal na asawa na sila ay humanap ng mga pagamutan. Dadalhin na naman ako sa pagamutan. Subalit ang sabi ko, wag na. Pero hindi napigilan sila. Pinagbigyan ko sila, dinala ako hanggang kung saan-saan, sa Baguio, sa La Union, sa dako ng Pangasinan, hanggang ang sabi, dito lang sa Chinese Hospital, ang magagaling ang doktor sa mga tiyan. Dadalhin nila ako dyan, pero mga minamahal, talagang ayaw ko na. Ayaw ko na ng gamot, ayaw ko na ng mga saksak, ayaw ko na ng tinatawag na mga ibibigay sa akin, mga minamahal na mga gamot. Dahil alam ko, nararamdaman ko na wala pong bisa ang lahat ng yan sa akin. Pero mga minamahal, ang ginawa ko na lang, ayaw ko na sa doktor, ayaw ko na sa manggagamot. Nagkulong ako sa aking kwarto. Halos almost 3 araw na, hindi ako lumalabas. At alam nyo, ako po, mga minamahal, ay naghahanap na ng maiinom. Yung tinatawag na mainom ko para ako ay mamatay na. Yung lason, gusto ko nang uminom ng lason dahil kapag nararamdaman ko yung hapdi, yung sakit ng aking tiyan, talagang grabe po, mga minamahal. Halos mawalan ako ng ulirat. Pero mga minamahal, meron ako isang tinig na narinig sa loob ng aking kwarto. Yung aming kwarto noon, mga minamahal, soundproof, hindi makakapasok ang ingay. Kahit kaunting tunog lang, hindi po maririnig sa loob. Pero may narinig ako na ang sabi niya, dalhin mo
ang iyong asawa sa Jesus Miracle Crusade at doon siya ay gagaling. Amen. Hallelujah. Narinig ko ang tinig niyan sa loob ng aming kwarto. Hinanap ko po yan saan man sulok, pero wala akong nakita mga minamahal na tao na nagsasalita. Kaya nga, sabi ko saan galing ang tinig na yon. Pinilit kong gumapang, hindi na po ako matayo. Gumapang ako doon sa aming pintuan, binuksan ko. Nakita ko yung aking mahal na asawa. Malayo ay yung aming balkon, mga minamahal. Meron siyang kausap. Ang kausap niya yung kanyang mahal na ina. Yung aking mahal na biyanan, na save na pala dito sa Jesus Miracle Crusade. Siya yung nagsalita, mga minamahal. Pero bakit busis lalaki? Malagong yung busis ng aking marinig sa aming kwarto. Sabi ko, ano ang nangyayari? Pero nagpasya ko. Ang sabi ko sa aking mahal na asawa, bihisan mo ako. Dalhin mo ako sa banal na gawain yan. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Meron po silang jeep, mga minamahal. Agad-agad, dinala ko doon. Araw ng Miyerkules, mga minamahal, araw ng gawain. Dinala ako doon sa gawain, mga minamahal. Pagbaba ko pa lamang ng jeep, mayroon akong naramdaman na malamig na bagay mula ulo hanggang paa. Naramdaman ko napakalamig. Sabi ko, ano ito? Hindi naman umuulan ng yelo. Talagang ramdam na ramdam ko, bakit ganon yung aking pakiramdam? Pero ang sabi ko, unti-unti nagkakaroon ako ng buhay. Parang mayroong pag-asa. Parang mayroong pag-asa. Kaya nga, doon naramdaman ko, mga minamahal, ang pag-asa na yan. At yun, nung matapos yung gawain, mga minamahal, ramdam ko yung tinatawag na talagang kasabikan ko na ako ay magkaroon ng pagkaunawa dahil nawawala na nga po yung aking memorya ng mga oras na yan. At ako'y nabibingi na rin, wala na po akong pandinig, wala na akong paningin, mga minamahal. At habang natapos po yung gawain, pinatanggap ako sa ating mahal na Panginoon. At ang sabi nila, pagkatapos ng gawain, ikaw po ay magpabautismo. Ang sabi ko, ano pa yung bautismo? Itutubog ka sa tubig upang yung iyong pagsisisi sa iyong kasalanan. Aminin mo na ikaw ay makasalanan para ang Espiritu ng Diyos ay iyong maramdaman. Sabi ko, ano ang Espiritu ng Diyos? Wala po tayong kaalaman sa mga espiritual na bagay. Pero ito, mga minamahal, pinaunawa sa akin. Tanggapin ko lang ng tanggapin yung mga sinasabi ng mga beloved workers, yung mga nakaputi na yan, yung mga manggagawa, yung mga preachers. At doon po, mga minamahal, matapos ang gawain, dinala ako sa dagat. Nakita ko yung dagat, mga minamahal, sa malabo kong paningin. May alon siya. Malakas ang alon. Dapat naririnig ko yung ugong ng alon. Pero mga minamahal, kahit yung usapan ng mga beloved workers na maglulubog sa akin, hindi ko po marinig. Pero nang sabi niya, mananalangin po tayo, magpe-pray po tayo. Kapag spiritual yung sinasabi nila, parang bomba sa akin tainga. Ang sabi, ilulubog ka po namin sa pangalan ni Jesus at ikay amin babautiman. Sige po, kayo po ang bahala. Alam niyo po, mga minamahal, paglubog sa akin, inilubog ako nang ako, mga minamahal, ay kanilang iniahon. Doon sa tubig, pumutok yung aking dalawang tainga. Isang himala, mga minamahal, naririnig ko na yung lagastas ng alon, naririnig ko na yung usapan ng mga worker. Kaya sabi ko, napatingala na lang ako sa langit, mga kapatid. Parang totoo, parang naniniwala na ako na mayroon Diyos talaga. Mayroon Diyos talaga na kapag tumawag ka sa Kanya, talagang maririnig ng ating mahal na Panginoon. At doon, unti-unti, Biyernes ako po ay dumaluli. Ang sabi, araw-araw kada gawain ay dumalo po kayo. Isama niyo ang inyong pamilya para lalong malakas ang power na kayo ay paggalingin ng mahal na Panginoon. Dahil mahal ka ng Diyos, mahal din ng Diyos ang iyong mga loved ones. Karaka-raka araw ng Biyernes, isinama ko yung aking mga anak. Yung aking mga anak na yan kalilita, wala po silang alam patungkol sa Diyos na kagaya ko nung araw. Pero mga minamahal, sabi ko, para matuwa ang Diyos, gumaling ako. Ang sabi na, sasama kami sa iyo, Papa. At doon sama-sama kami, nabautismuhan sila. Unti-unti yung aking panlasa, nagkakaroon ako ng pangamoy, mga minamahal. Naamoy ko na yung mga lutuin, yung mga niluluto ng aking loved ones nang umuwi kami. Araw ng Sabado yan. At doon, ang sabi ko, totoo talaga.
Halos ako'y umiiyak, mga minamahal. Araw ng linggo, dumating muli yung araw ng linggo ng pagsamba. Ando na naman kami, mga minamahal. Kinaunsil ako ng ating beloved ordained preacher doon. Ang sabi niya, beloved Brother Bear, mag-ayuno ka. Kayain mo mag-ayuno. Ano po yung pag-ayuno? Yun daw po ay hindi pagkain. Hindi po papasukan ng pagkain yung aking tiyan. Ang sabi ko doon sa ating beloved ordained preacher, ang payo ng doktor sa akin, kaunting gatas, kaunting tubig, kinakailangan kong uminom. Dahil kung hindi, ako raw po ay mamamatay. Ang sabi ng doktor. Pero ang sabi ng ating beloved ordained preacher, kung may pananampalataya ka, ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade ay hindi pumapatay, kundi bagkos ito ay bumubuhay. That's Kapag ikaw ay may right, amen. pananampalataya, bubuhayin ka na paniniwala mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Doon nabubuhay yung aking faith. Kahit ako mga minamay nagtataka, ano ba yung pananampalataya? Wala pa tayong maunawaan. Pero sumunod ka lang kapag sinabi mga minamahal patungkol sa Diyos, parang gusto-gusto kong gawin, gustong-gusto kong sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, araw ng linggo mga minamahal, pag-uwi ko sa amin, buo na sa aking kalooban. Susundin ko yung payo sa akin na ako'y mag-aayuno. Hindi kakain, pero takot ako. Naroon yung aking nervyos dahil baka talagang ako'y matuluyan ng mamatay. Alam nyo, mga minamahal, isang araw sinubukan ko. Grabe, lalong ang hapdi ng aking naramdaman. Dahil doon sa sakit ko, mahapdi na. Nadagdagan pa na wala akong iniinom kahit gatas at tubig. Talagang sobrang sakit. Pero mga minamahal, tiniis ko. Natapos ko ang isang araw. Gusto ko pa uli ng isang araw pa uli. Hanggang natapos ko yung 2 araw, 3 araw ako, walang kain. Ang sabi ko, tumapang akong bigla. Ang sabi ko, kung mamamatay ako, na sumusunod pala sa Diyos, walang problema kung kunin ang aking buhay ng mahal na Panginoon. Walang problema dahil naunawaan ko, sinabi nila na mayroon Diyos na tagapagligtas. Maliligtas naman tayo kung tayo may pananampalataya. Kaya nga doon, mga minamahal, unti-unti yung aking paningin na nawawala na. Minsan, parang wala na akong makita. Pero nang ako'y lubusan talaga, sabi ko, by faith, makakakita ako. Alam niyo po, mga minamahal, unti-unti inaalis ng mahal na Panginoon yung mga harang. Ganun pala kapag mayroon kang pananampalataya, kapag mayroon kang karamdaman, unti-unti inaalis ng Diyos yung ating mga karamdaman. Kapag nakita ng Diyos na buo ang iyong pananampalataya, buo ang iyong paniniwala, madali lang yan sa Diyos, lahat ng iyong karamdaman. Amen. Hallelujah. Katulad na sa akin, hindi na binaak ang aking tiyan para putulin ang aking bituka. Doon ko napatunayan na mayroon talagang tunay na manggagamot. That's right, amen. Ang Diyos sa langit, ang mahal na Panginoon Hesus, siya ang tunay na Praise the manggagamot. Lord. Kahit tumasa ka sa doktor, marami kang pera. Pag hindi kalooban ng Diyos na mabuhay ka, dahil wala kang pananampalataya sa Diyos, mawawala ang iyong buhay. Hindi ka kayang iligtas ng iyong kayamanan. Hindi ka kayang iligtas ng iyong pera. Maiiligtas ka lang kapag ikaw ay nanampalataya at nagtiwala ka sa ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya mga minamahal, ang sabi nila, magpatuloy ka. Maaring hindi ka pagalingin ng Diyos ng instant, yung bigla na pagalingin. Dahil kung ikaw ay pagalingin ng Diyos, wala agad ang karamdaman mo, maaring mawala ka sa ating mahal na Panginoon. Halos almost 1 year, nagtiis ako mga minamahal. Sunod lang ng sunod. Sunod na sunod. Walang pagkukwestiyon, walang pagtatanong. Sunod ka lang sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ayuno, fasting, pagkakaloob, pagbibigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Gawin natin yan sapagkat yan ang utos ng ating mahal na Panginoon. Pagdating mga minamahal, taong 1998, andito pa ang inyong lingkod na ang sabi 1% na lang ako mabubuhay. Pero ngayon, ilang taon na ako sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yun yung nagagawa pala ng ating pananampalataya. Hallelujah. Kaya sa inyong mga baguhan, sa inyong mga bisita, hindi lang sa inyong mga datiyan na mga minamahal, hindi lang sa ating mga bisita, ang ginaganap na banal na gawain ito. Ang banal na gawain ito ay spiritual revival crusade. Revival. Alin ba ang nire-revive ng mahal na Panginoon sa atin? Yung ating faith, yung ating pananampalataya, na kung tayo'y nanghihina, kung tayo'y lumalayo na
sa mahal na Panginoon. Pilitin natin na tayo ay makabalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag nating damdamin yung mga pagsubok, yung mga problema sa ating buhay. Nagdaan na yan. Kung ikay nadadapa na umihinang yung pananampalataya, kailangan mong bumangon. Bumangon ka. Dahil Amen. sabi, Hallelujah. spiritual revival crusade. Kaya sa inyo nagpaunlak sa paanyaya ng mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. Iniibig ka ng mahal na Panginoon. Lahat tayo mahal ng Diyos. That's right, amen. Ayaw ng Diyos na mayroong kahit isa man lang na mapahamak. Pero ang kaligtasan hindi para sa lahat. Para lamang sa magpapaunlak sa pagtawag at paanyaya ng Diyos ang kaligtasan. Kaya kung ito'y atin lalayuan, aayawan natin ang iniaalok at ino-offer ng Diyos sa kaligtasan. Paano tayo magkaroon ng kaligtasan? Amen? Amen. Kaya ito po'y para sa inyo. Lalo na sa mga nabautismuhan na. Magpatuloy po kayo. Pagbigyan nyo ang tawag at anyaya ng Diyos sa inyo. Yun nangyari sa amin, lahat na nagpatotoo, pinagpala ng mahal na Panginoon. Maikli lang sana ang aking patotoo, pero may nagbulong sa akin. Habaan ko pa raw. Amen? Amen. Pero kalooban ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya sa ating po buhay, ito na po dagdag ko na lang sa aking patotoo. Ang inyong balingkod wala ng pag-asa. Pero binuhay ng Diyos yung aking pag-asa. Kaya ang pag-iyak sa Diyos, ito'y tanda lamang na hawak ng Diyos yung ating puso. Kapag tayo ay lumuluha, mararamdaman natin na pinipiga ng Diyos yung ating puso para mawala yung ating pride, para mawala yung ating pagmamataas. Ang nais ng mahal na Panginoon, pigain natin yung ating mga puso na mayroong pagpapakumbaba upang ang biyaya ng Diyos ay ibigay sa atin ng mahal na Panginoon. Ano man ang iyong karamdaman, ano man ang iyong problema, umiiyak ka dahil nawala ang mahal mo sa buhay, pero hindi yan ang gamot. Kinakailangan, pahawa ka sa Diyos. Sa Diyos tayo humawak. Huwag doon sa kalungkutan. Huwag doon sa sakit. Huwag doon sa problema. Huwag nating mahalin ang ating sakit. Ang mahalin natin ay sundin ang kautusan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo po lamang.